Black propaganda laban kay Vice President Sara Duterte. Etong si Ramil Madriaga ay tukoy na. Tukoy na ang pagkatao. Ano ba yan? Ang bilis naman ng ano? Parang ang bilis naman matukoy nito. Di nyo man lang ata pinaghandaan. Di nyo man lang ata pinaghandaan ng mabuti to. Ang bilis naman namin matukoy agad. Kung saan galing to. No, mamaya papakita natin sa inyo kung sino nga ba tong si Ramil Madriaga na sinasabing ano daw, bagman ni BP Sara. Putang ina, bagman eh. No? May mga panglilihis na naman kayo na ginagawa ha. Akala nyo mali, maluloko nyo na naman kami dyan ha. Mga ulul. Mga ulul. Baliw na lang ang maniniwala sa inyo. Totoo yun, baliw na lang ang maniniwala sa inyo. O, syempre, bago tayo mapunta doon sa issue kay Ramil, dito muna tayo mapunta sa ibang mga issue. Katulad na lang nito, tanggalin lang muna natin dyan si Tatay Digong at paanda rin natin ito. Eto na. Ninakaw ang 60 billion. Ipinagkait ang 147 billion para sa PhilHealth ng mahihirap, PWD at senior citizen. Gusto pa nila tayo ang magbayad sa kanilang mga krimen. Ito ay pandarambong, hindi pamamahala. Grabe ah. Sabi ni Dr. Tony Lechon. Sa totoo lang, grabe na talaga rin to. Oo, talagang alam mo yun, yung kakapiranggot na nga lang na, alam niyo, iyan yung isa sa mga iniinda ng mga kababayan natin, yung mga bayaran sa hospital. Pag nagkasakit ka, alam mo na, sandamakmak yung babayaran mo. Tangina kahit na sobrang hirap ilakad nitong PhilHealth na to, tsinatsagaan natin kasi kahit papano tawag dito, kahit papano nakakatulong siya. Tapos puta na, ang malapit pa rito, pinaglolo ko tayo. Sabi ibabalik daw, hanggang ngayon wala pa rin. Ninakaw ang 60 billion, tapos ipinagkait ang 147 billion. Tingnan yung pagpapahirap nito sa atin. Tapos ito, may mga panglilihis na naman sila na ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Talagang ayaw nilang patakbuhin sa 2028 si BP Sara. Kaya ngayon pa lang tinatrabaho na eh. Oh, grabe, no? Biruin mo 60 billion. Anak ng timang naman. So totoo lang, hindi dapat ako magbablog ngayon at patulog na ako. Kaso naalala ko, bukod sa may ubo ako, may lagnat pa. At may sipon pa. Wala no? Wala, ang pangit kasi ng panahon natin ngayon kasi pangit ng pamahalaan ngayon. Grabe, no? Biruin mo pera ng taong bayan yan, no? Pero pinagkakait sa atin. Hindi natin mapakinabangan. Grabing nakawanan na ginagawa ngayon. Ang tindi. Ito pa. Malinaw ang desisyon ng Korte Suprema. Labag sa konstitusyon ng ginawang paglipat ng reserve funds ng PhilHealth. Sabi ni Risa Anlivirus. Ito yung sagot sa kanya ni Ted Pailon. Sabi ni Manong Ted, kayo ang nag-aproba ng BICAM report ng GAA 2024 kung saan nakalagay ang provision na pinayagan daw po na kunin ang sinasabing excess fund ng PhilHealth. Nangalahati sila at sinabi bakit daw nanggalaiti sila at sinabing bakit daw pinakialaman. Hello, kayo ang nag-approve eh. Utang ina. Basag.
Totoo yun naman yun. Ang kulit nga nito ni Risa Hontiveros, kayo nag-approve ba dyan sa Senado Nung 2024 Tapos ngayon parang sinasabi mo wala kang alam. Parang pinapalabas mo ngayon na dapat sisihin si Marcos, dapat ikaw ang una ding sisihin dyan. O dapat kasama ka dyan sa mga sisisihin. Dahil kayo yung nag-aproban niyang na yan kayo yung nag-aproban ng funds na yan Tapos anak ng teteng, parang pag gusto mong palabasin na hindi ka kasama dyan, girl. Ayan, basag ka kay Ted Filon Sabi ni Ted Filon, hello, kayo ang nag-aproba So sasabihin mo parang wala kang alam sa nangyari. Ang tindi mo din, Madam Risa no? Yan kasi masyado kang in love kay Liamas. Nakakadiri, no? Eto pa, syempre, ang paborito ng lahat. Si Auntie Claire. Sabi niya rito, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Tangina, nagwawala na nga yung taong bayan sa sobrang daming nananakaw tapos walang nasasayang. Saan ka nakatira? Auntie Claire, sa Mars? Bopla kang puta. Akala mo hindi to sa Pilipinas nakatira no? Akala mo nakatira sa sa planetang Namek Ano mo si Tito Piccolo? Tiga dun ka ata, wala kang alam sa nangyayari dito sa Pilipinas Anong walang nasasayang? Wala na nga tayong pondo Baon pa tayo sa utang. Wala namang proyektong nagagawa si Marcos. Tapos sasabihin mo walang pera ng taong bayan ang masasayang. Fuck you. Ulul mo. Ang lakas ng ito ang lakas ng apog mo, Auntie Claire no? Pero ayaw mo, Auntie Claire, pagtapos ng administrasyong Marcos, sa lahat ng mga pinagsasabi mo, sisingilin ka naman namin dyan, don't worry. Boba. Pangit na bobo pa. Eto, sabi ni Congressman Pulong Duterte, huwag nyo kaming gawing bobo. The Filipino people deserve genuine performance, not political stunt. Grabe, no? Yun naman din talaga ng tama. Diba? Wala. Ang nangyayari ngayon, putay na. Puro nakakaumay na nga Di sa totoo lang, ito lang Kung wala lang nakikinig sa amin, kung wala lang nanonood sa amin, at kung hindi, kasi may mga tao kasi na nagsasabi sa amin sa Banateros Brothers na ituloy lang namin tong ginagawa namin dahil dito sa ginagawa namin, maraming nakikinig sa amin, maraming na may update yung mga kababayan natin, lalong-lalo na OFW. Sa totoo lang sa napapanood ko, na rin ako nagsasawa na Una-una nagsasawa ako sa mukha ni Marcos. Nagsasawa ako sa mukha ni Auntie Claire. Diba? Tapos ngayon si Trillanes lumitaw na naman. So nakakasawa na paulit-ulit. Diba? At obvious naman na ang administrasyong Marcos ay parang wala na talaga. Wala na talagang pakialam. Wala na talaga silang pakialam kung ano sabihin nyo. Basta sila makapag-fake news, may divert nila issue, wala silang pakialam. Dead man nila lahat ng mga bad comment sa kanila. Ganyan ang nangyayari ngayon. Dead man lahat yan. Wala silang pakialam kung anong bad comment mo. Kahit alam nilang pangit yung ginagawa nila, wala na silang pakialam. Nakapokus sila doon kung saan ay basiraan lang ang mga Duterte at walang humadlang sa pagnanakaw nila. Yan ang stance ng administrasyon. Hala sige, nakaw lang. Eto naman, eto malupit Mag-alamano.
Ay, wala palang alamano dito. Sabi niya, kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimulan namin o tumatakbo na ay matuloy-tuloy na. Lalo ako nilalagnat sa'yo, Marcos Jr. Oo, lalo ako nilalagnat sa'yo, hayop ka. Sasabihin nito, kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabago. Anong pagbabago? Anong mayroong pagbabago? Pagbabago dahil mas malaki ang nananakaw ngayon kaysa noon? Kaysa noong panahon nila Aquino? O, ito po, nasimulan namin o tumatakbo na ay matuloy-tuloy. Anong tumatakbo? Anong tumatakbo na nasimulan nyo? Yung mga adik? Yung mga adik ba tinutukoy mo, Marcos, na ano? Na masisimulan na nasimulan nyo? Na tumatakbo na? Anong tumatakbo? Ang gulo din no? Lagayin nito, di ba? Stress Ay, nako po. Hindi, baka nung panahon na yan, tamang lobat siya. Kaya hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Dito tayo. Eto malupit Ako lang ang congressman na makukulong. Hindi dahil sa pagnanakaw, pero dahil kinalaban ko ang mga magnanakaw. Pero ganito talaga ang sitwasyon ng bansa natin. Ang sistema, nagpapayaman sa mayayaman at nagpapahirap sa mahihirap. Grabe, no? Yan ang realidad ngayon na nangyayari sa bansa natin. Kung sino yung mga mayayaman, sila yung nagpapayaman. Kung sino yung mahihirap, mas lalong naghihirap. Yan ang realidad na nangyayari sa bansa natin. At ito pa isang realidad. Kung sino yung mga hindi magnanakaw sa kaban ng bayan, sila yung ginigipit, sila yung mga ikinukulong. Pero yung mga lantaran na kung magnakaw sa kaban ng bayan, sila yung malalaya at sila yung pinagmumukhang tama. Diba? Kagaya na lang. Diba? Sino yung mga taong ginipit, kinulong dahil nilabanan nila ang korupsyon? Nilabanan nila ang terorista. Andiyan si Pangulong Duterte. Unang-una. Pangalawa, andyan si Pastor Apollo Kibuloy ng mga ginigipit dahil nilabanan ng korupsyon. Nilabanan ng ang mga teroristang sumisira sa lipunan natin. Pero yung mga nagnakaw, mga magnanakaw, kagaya nila Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, the Pork Barrel King Sandro Marcos, yung ibang mga congressman dyan na mga kawatan, malalaya. Yung iba nga convicted pero bumabanat pa sa, nagpapa-interview pa nga sa nagpapa-interview pa nga sa media. Misa nga may kita mo pa sa rally. Diba? Pero itong mga to, kagaya nila Kiko Barsaga, na nilalabanan yung mga korupsyon, nilalabanan yung mga korap sa gobyerno, putay na sila pa yung kinukulong. Ganyan kalupit. Grabe, no? Ano naman to? Ano na naman to, Marcos? China, mahalagang kaibigan at katuwang ng Pilipinas ayon kay Marcos Jr. Itang na ngayon katuwang mo na. Ngayon katuwang niya na yung China. Kasi nakita niya mapapakinabangan ng China. Dadami yung proyekto niya dahil sa China. Katulad na lang ng Bukana Bridge na ginastusan ng China yan. Ni pisong duling walang kinuha sa pera ng taong bayan sa Pilipinas yan. Sabi ni Marcos, putay na. Papalabasin ko sa taong bayan kapag may nagawa kaming proyekto ng China, sasabihin ko pera ko yun. Sasabihin ko pera ng taong bayan yun. Na kahit wala namang gagastusin doon sa kaban ng bayan na manggagaling sa kaban ng bayan, papalabasin ko na meron para sa akin yung kita na yun. Dati hate na hate yung China, no? Hate na hate yung China. Ngayon gustong-gusto na kasi
may nakita siyang oportunidad na makakapagnakaw na naman sila eh. Ang galing. Ang galing ng mindset. Ang galing ng mindset ni Marcos Jr. Oh. Pagdating sa pagkakaperahan nila, mabilis. Kasi isipin nyo Bukana Bridge. Ni piso, walang ginastos, wala tayong ginastos dyan. Gastos lahat ng China yan. Ngayon, eto mangyayari. Halimbawa, magkaroon pa ng isang bridge sa isang lugar. Gastos ulit ng China yun. Walang gagastusin ng pera ng gobyerno dun. Walang gagastusin ng gobyerno, walang gagastusin ng Pilipinas dun sa tulay na yun. Gastos lahat ng China yun. Halimbawa na magkaroon ng 1.5 billion ulit or sabi na natin 2 billion na budget yung tulay na yun. Buta na. Antemano, sasabihin niya ni Marcos Jr. na pera ng taong bayan ang ginastos dun. Na kahit wala naman. Ayun yung malupit dyan. Na kahit wala namang gagastusin ng galing sa pera natin dun, sasabihin nilang meron para sa kanila yung 2 billion. Galing, no? Malupit. Iba ang mindset ni Marcos Jr. sa pag alam niyang pagkakaperahan niya, talagang papasukin niya. Hate na hate niya to dati Kesyo sasakupin daw Pilipinas. Kesyo kukunin daw, hindi daw hahayaan, hindi daw papayagan na masakop daw yung China. Wala yung mga ganitong tao, ngayon sasabihin, bukas nakakalimutan na. Ang tindi ng Alzheimer disease ni Marcos, no? Oras lang, limot agad. Ay, nako, suka mo, kain mo, yak kadiri. Ay, nako. Ito pa. Marcos Jr., umaasang itutuloy ang kanyang sinimulan. Oo, ito na pala yung nabasa natin kanina. Oo. Nasimulan na alin ba yung pagdami ng drugs? Pagdami ng mga drug lord sa Pilipinas ulit? Pagdami ng CPP-NPA? Ganun ba ang nasimulan mo? Na itutuloy mo, gusto mo? Isa ngayon pa lang nakikita namin na hinahadlangan nyo na yung pagtakbo ni BP Sara sa 2028. Kung sakali mang kaalyado mo ang mahihalal na presidente, alam na this. Dito pa. Eto na. Kamusta si Blue Ribbon? Blue Ribbon, magre-rekomenda ng reklamo versus mga sangkot sa flood control. Nabuhay si Blue Ribbon Nabuhay si Pink Ribbon. Si Pink Ribbon nabuhay. Biglang namatay itong Blue Ribbon no? Sabi, yari tayo kay Romualdez. Kailangan nating to. Kailangan nating ihinto muna to. Tingnan nyo, wala nang galaw-galaw yung Blue Ribbon. Pero kung si Marcoleta sana yung nandyan, kahit papaano umusad sana yan kaso wala magaling daw to Kahit hindi daw abogado, magaling daw siya. So hayaan na natin yan ang gusto nila Pero at least ngayon ang dami, sa totoo lang hindi ko naman po ginugusto tong mga nangyayari, pero may isang magandang bagay na nangyayari. Dahil nakikilala natin at nahuhubaran natin ang totoong pagkatao ng ibang mga politiko kagaya lang nito. No? Nagaya lang ni Tito Soto. Sino pa ba? Magkapatid na Remulla. Kung hindi nangyari lahat to hanggang ngayon, bulag tayo sa katotohanan na mga demonyo yung magkapatid na yan. Marami pa, 'di ba? So sobrang dami mga congressman. Hindi natin malalaman ang tunay nilang budhi kung hindi nangyari lahat to. Kaya ngayon dapat matuto na tayo. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo nadala. Kagaya na lang nito. Isang juding. Sabi niya rito, I'm proud na hindi ko ibinoto si Rodante Marcoleta.
Proud ka din ba? Sabi ni OG Diaz. Ang masasagot ko lang dyan, OG Diaz, proud kami na hindi namin binoto si Leni Robredo. At proud din kami na hindi namin binoto ang mga NPA. Proud din kami na hindi namin binoto si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So totoo nga lang, hindi namin mapagtanto sa isip namin kung paano sila din nanalo. Ikaw, tanongin ko, mas proud ka ba na binoto mo si Tito Soto at Ping Lacson na biglang umurong yung Blue Ribbon Committee? Tanong lang. Na biglang nawala yung Blue Ribbon dahil hawak-hawak sila sa leeg ni Martin Romualdez. Proud ka ba nun? Tangina, proud ka, ninanakawan ka na, no? Ang galing. Sa bagay, mahilig kayo magnakaw. Magnakaw ng lakas. Tangina, grabing utak yung mga taong ganito no? Biruin mo, ninanakawan na kayo, proud pa kayo. Gago ka ba? Bakla na, pangit pa, bobo pa. Tanginang yan. Saklap nun, no? Bakla na, pangit pa, bobo pa. Saklap nun. Buti na lang talaga, naging pangit lang ako. Hindi ako naging bobo at hindi ako naging bayot. Pero hindi naman lahat ng bakla ay ganito katanga katulad ni OG Diaz, no? Hindi naman, no? Hindi naman ganun. May mga kapatid tayo dyan ng mga LGBT, mga minamahal nating LGBT na matitino naman ang pag-iisip. Hindi kagaya nito at yung tropa niyang si Vice Ganda. No? Oo. Eto na. Madriaga. Kandidatura ni BP Sara pinondohan ng Pogo operators and drug lord. Ito na yung bagong nila, diversional. The diversional tactic. Pinondohan daw si BP Sara Duterte ng Pogo at ng mga drug lord. Tangin na, kahit hindi nga ito mga kampanya, mananalo to eh. Kahit hindi sa totoo lang ha, hindi sa pagmamayabang, kahit hindi sumama si BP Sara Duterte sa kampanya noong 2022, mananalo't mananalo to. Tapos usapang pondo, pinopondohan ng Pogo operators etong si BP Sara. So ganun din pala si Marcos. Magka-tandem sila. So bakit nawala yung Pogo at pinalitan ng Pigo sa panahon ni Marcos Jr.? So ibig sabihin, pinopondohan din si Marcos Jr. ng Pigo at ng mga drug lords. Ganun ba yon? Ganun pala yun. Kayo talaga magda-divert na nga lang kayo ng issue, hindi nyo masyadong pinag-isipan. Backfire na naman sa inyo to. Biruin mo magka-tandem si Marcos Jr. at si BP Sara noong 2022. Kung merong mang pondo kay BP Sara na manggagaling sa Pogo at sa mga drug lord, dinaambunan din doon si Marcos Jr. Tsaka ito pa ha. Sinong mga itinuturing ng drug lord? Unang-una, isa sa mga tumulong sa pangangampanya ni BP Sara at ni Marcos Jr. ay sila Chavit Singson. Ay sabihin na natin kay Marcos Jr. siya. Pero kasama pa rin doon si BP Sara, si Pastor Apollo Quiboloy at iba pa. At ito, saan ka nakakita? Sobrang tanga naman ata ng drug lord na poponduhan nila
yung taong pumapatay sa kanila. Ang tanga nun. Sobrang katangahan yun. Parang ganito lang yun. Saan ka nakakita na 13 billion pulburon na mag-isang tao, na nag-iisang tao lang yung ipapadeliver mo? Na isang tao lang yung papadeliver mo. Saan ka nakakita nun? 13 billion pulburon. Isang tao lang yung magdadala. Sobrang tanga naman ng drug lord na yun. At dito, sobrang tanga ng drug lord na to. Isa to sa papatay sa kanila. Tapos buponduhan pa nila. Hindi nag-iisip. Ay, sakit nyo sa ulo. Kahit batang musmusin, kahit batang musmos, tatanungin mo, Toy, ikaw ba magbibigay ka ba ng pera sa bibigyan mo ba ng 5 pisong pera yung kaklase mo na 5 piso lang din naman yung pera mo? Sagutin ng bata, hindi, syempre ito na lang pera ko eh. Tanginang yan, no? Pogo, tas ito pa yung pogo na naman, ito na naman dinidikit na naman nila. Eto, sa totoo lang, yung about pogo na yan, talagang may pogo nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi natin may itatanggi yun. Pero yung pogo nun is rehistrado at legal, hindi illegal. At hindi sila abuso sa kapangyarihan nila dahil alam nila na may kinakatakutan sila. Nung natapos ang termino ni Pangulong Duterte, diyan na nagsimula na naging walang niya ang pogo. Kasi nga wala silang pakialam sa administrasyon. Sa madaling salita, hindi nila nire-respeto. No? Kaya napaka-posible talaga nitong na to. Puta na. Yung taong dumudurog sa inyo, poponduhan mo para manalo. Saan ka nakakita nun? Kagaguhan? Ito naman kay Saldico, tinuturing ng pugante. Etong idinileklara ng pugante si Saldico. Mukhang hindi nila kayang lusutan yung mga darating na pasabog ni Saldico, kaya siguro ito gumagawa na naman sila ng panibagong diversional tactic para dito na naman sila mag-focus. Pustahan tayo, mabubuhay ang Congress, Pustahan tayo, biglang mabubuhay ang Congress. Maglalabasan yung tuwadcom dyan. Matagal-tagal silang nakapagpahinga eh. Pustahan tayo, lalabas yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya Saldico, hanggat maaga pa lang, ilabas mo na lahat yan. Yung mga video dyan, yung mga video na paano ka inuutusan ni Lisa, paano ka inuutusan ni Romualdez, ilabas mo na yan. Ito nga yung sabi ni Ronald Cardema eh. Sabi niya, tangina, sino yung siraulong gagong abnoy na yun? Biro mo pati sila hindi nila kilala Kahit sinong may topak pwedeng gumawa ng affidavit at para makapagpasa ng notarize ka sa loob ng kulungan, alam mo agad na may collaboration with authorities. Yan na. Oo. Yan ang dyan. Alam nyo, bukas ang makalawa, lalabas yung pagkatao niyan. At mamaya, ilalabas natin na mismo dito kung sino ba tong tao na to. Halimbawa, ito, may picture ako kay BP Sara. Ako ay isang damakmak din ng kaso. Kidnapping, or sabihin ko na sangkot ako sa illegal na droga. Ibig sabihin, kailangan damay dun si BP Sara. Kagaguhan no? At ito nga yung balita dyan. Ito, panoorin natin. Ano nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Okay. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng kidnap or ransom group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang... O yan ha, binasura. So ibig sabihin 1997 may kaso na siyang kidnapping. So ako bilang mayor, bilang VP Sara Duterte, bakit ko kukunin bagman to? Eh di na silip ako. Hindi naman nata ako ganun katanga. Di ba? Kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera. At so ibig sabihin, may galit sa mga Duterte. May galit kasi para daw pinabayaan, para daw... Ito sa totoo lang. Sabihin na natin na oo, nakakasama to dati ni BP Sara. Sabihin na natin ganun. Ayon dito sa bibig ng attorney nitong Magriaga is kaya daw magsasalita ngayon kasi pinabayaan. Parang hindi na daw inintindi. Kahit kilala natin ng mga Duterte. Kapag once na ikaw ay may ginagawang katarantaduan, tablado ka sa kanila talaga. Hindi kanila ito tolerate sa mga ginagawa mong kagaguhan. Yan ang mga Duterte at dyan natin sila kinahangaan. Ang liwanag dito. So, sinabi nito na napabayaan daw kaya ganun ang ginawa. Nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya... Tapos ngayon, napag-desisyon niya na magsasabi na daw siya ng katotohanan. Lalapit siya kay Marcos Jr. o sa Administrasyong Marcos para mababaan yung sentensya niya. Putang na, ilang beses nyo na tong ginawa Lahat ng witness nyo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, galing sa loob ng kulungan. At yung iba doon, mga drug lord pa. 'Di ba? So paano nyo pa kami mapapaniwala sa ganyan nyo? Lahat ng inilaban nyo sa mga Duterte, kundi drug lord, may kaso sa droga, may kasong kidnapping. So anong klaseng mga witness yan? Ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga
yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Atty. Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa Parang. lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay BP Sara, at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Atty. Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Okay. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. O ito na may sagot dyan ni Attorney Harry Roque. Ito yung sagot ni Attorney Harry Roque kung sino yan. Na sumunod na maging leader itong si BP Sara, no? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya, para ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay BP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni BP Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na, ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Oo, sumuporta nga kay BP Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni BP Sara. Dahil si BP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap, siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 billion people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si BP Sara, lalo na nung panahon ng eleksyon, no? Talagang buhay politiko po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong ito ba o taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po, yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, yung sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong, no, sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages, no? So hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nalinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay aide, ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si BP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara. Yun pala binantaan naman. ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo nung eleksyon nung 2022. No? Binalik po nila kasi nga... So dati pa lang pala may balak na to kay BP Sara. Oo, may may talagang may gustong gawin to kay BP Sara na hindi maganda. Okay. Delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang, tawag dito, farm, no? Diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha.
Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito, nanggagaling po sa isang Ay, wala pala akong boses, sorry. Hindi ko natanggal yung mute. Magbabasa tuloy ako ulit. Buisit na yan, sorry guys. Eto, ulitin natin ha. Lakihan natin yung picture. Buta na, umulit tuloy ako. Ulitin natin. Ulitin natin yung paglaki ng ano. Yan, ulitin natin ha. Eto. Si Ramil Madriaga ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas dahil sa kanyang mga kaso ng kidnapping at paghawak ng mga bansa. Siya ay leader ng isang notorious na kidnap for ransom group na tinatawag na Madriaga Kidnapping for Ransom Group. Noong 2022 siya ay inaresto ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group PNP AKG dahil sa kidnapping ng dalawang pinsan na sina Mark at William Lu sa Tondo, Manila. Si Madriaga ay may mga kaso na kidnapping at may mga paratang na siya ay may koneksyon sa illegal na gawain tulad ng paghawak ng droga at ng Pogo operation. Siya ay kasalukuyang idineklara or idinetain sa Camp Bagong Diwa dahil sa mga kasong kidnapping. So yan po, no. Ganyan po, ayan po yung pinaka-record nitong ni Madriaga. Ngayon eto. Halimbawa, lahat ng nakakulong diyan sa kung saan mang kulungan na may kaso about sa Pogo at sa kidnapping at sa droga, pwede na agad maging witness ni laban kay BP Sara. Pwede na ba agad yun? So ito yung ni Attorney Harry Roque. Kasi si Attorney Harry Roque, kilala niya pala to. Polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso.
Eh, hindi naman po ako gano'ng tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman eh nagnegosyo at naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag doon sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, eh lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumalduman na krimen ay magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po ay private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buhay ko, buong buhay ko, private prosecutor, except for one time na yung kliyente ko na dating Vice Governor at Provincial Administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako, puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhol sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman. So sila pala talaga ni sila pala talaga ni Attorney Harry Roque yung may hidwaan. Oo, ngayon siguro etong si Madriaga nanghihingi ng tulong kay BP Sara para mabawian niya si Attorney Harry Roque. Eh alam naman natin mga Duterte, pag mali ka, hindi ka nila ito tolerate sa kagaguhan mo eh. Eh, ang masaklap pa rito, sa tutuusin, tapos na tong usapan na to kasi doon pa lang sa sinabi ni Attorney Harry Roque na sinampahan pala dati ng kaso yan ni VP Sara kasi nag-grave threat pala yan. May grave threat, kung hindi ako nagkakamali sa bigkas nun, eh may grave threat pala itong si Madriaga kay Vice President Sara Duterte. Eh, hindi kaya ito yung tinutukoy ni BP sana na planong gumurgur sa kanya na inutusan ng administrasyon? Naku po, baka ito na nga yun, no? Gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano, linangrab namin ay sinasabi na pineke ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAP yang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber, kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yon ay nagpanggap na biktima. As in, officially, nagpanggap siya na biktima, pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yon, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So ano ngayon ang ginagawa nitong Madriaga nito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Yun na talaga yun. Po, napaka-advanced na po ng kasong yan. Parang ano yan parang Dilima tsaka Kerwin Espinosa. Mag-whistleblower ka lang, dismiss ang kaso mo. Yan, ganyan ang mangyayari. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po magre-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan doon sa petition for bail So hindi na natin masyadong tapusin tong video ni Attorney Harry Roque, pero dito parang bumalik lang ho tayo sa kamakailan lang na issue. Sobrang katinang lalamunan ko. Woo! Hype na yan. O sige, panoorin muna natin to. Iinom lang ako ng gamot.
loob ng 10 araw ata, napakabilis ng panahon na yun, talagang pinapresenta ang pinakamalalakas na mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang, no? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas gaya ng judge namin, no? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwedeng mag-bail, no? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si BP Sara kapalit na ipa-dismiss niyo ang kaso ko. Paano nila mapapa-dismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano-ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. 2, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ng kidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po nagkaroon po ng bypass, yung dun sa pagbabayad ng ransom nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan, at isang pulis. Naku, nakakaawa po yung batang-bata, no? Na pulis na taga Mountain Province, kundi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no? So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Bakit naman ganitong karumal-dumal ang kriminal neto? Bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? No? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang na mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point bumigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na namang krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, na-convict po itong Madriagang ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon na yon, merong automatic death penalty, ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuma na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan, no? Kaya sila ay naabsulto. Pero natulong na po yan, na-convict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po nag-file din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingan siya ng 50 million di umano para wag ibulgar talagang notorious talaga, no? Laban kay Chavit Singson, no? Oo, so ibig sabihin hindi lang si BP Sara, hindi lang si Atty. Harry Roque, kundi pati si Chavit Singson. So may talaga tong taong to, kakaiba talaga. Oo. Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din ng extortion case, no? Hindi ko lang po alam kung ano nangyari dyan sa kasong yan. So yan po ang karakter na ngayon ay grabe, no? Oo, tapos ngayon ano nga yan parang Delima tsaka Kerwin Espinosa ang mangyayari. Gagamitin nila yan pa laban kay BP Sara Duterte. Pero hindi naman tayo na nagpapaniwala sa ganyan Kasi ilang beses na rin nilang ginawa, paulit-ulit yan. So yan mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Paki-like and share na lang tong video na to. At pasensya na kayo, medyo inuubo-ubo tayo. Oo, at may sakit pa kasi tayo ngayon, no? Pinilit lang nating makapag-vlog para ma-update po kayo sa mga nangyayaring totoong balita sa bansang Pilipinas. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.